Guys, ngayong nasa finals na ang Magnolia, haharapin naman nila kung ano ang naging problema ng Barangay Ginebra. Walang iba kundi ang tambalang Junmar Fajardo at Benny Boatwright. Ngunit dahil may mga nayabangan na kay Coach George Gallant, ay nadagdagan naman ang mga supporters ng Hotshots. Alam nyo naman ang mga Pinoy, madali tayong mainis sa mga taong madaling maghambog. Samantala, walang pag-aalinlangang isinama ni Coach Tim Cone sa lineup ng Gilas si Justin Brownlee. Pero under suspension pa nga po ang resident import ng Ginebra. Gaano ka-sure si Tim Cone at ang SBP na pwede na ngang maglaro si Brownlee? Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunood. Mga ka-Republic, kung ikaw ay hindi Ginebra hater, siguradong isa ka sa mga Pilipinong natuwa noong October 6, 2023, Biyernes ng gabi, nang sungkitin ng Gilas Pilipinas ang gold medal sa Hangzhou Asian Games. Nag-champion ulit tayo sa buong Asia after 61 years. At muli, kung kayo ay hindi Ginebra haters, tiyak isa kayo sa milyong Pinoy na nagdiwang dahil muli tayong nag-champion sa Asian Games Basketball dahil sa heroics ni Justin Brownlee. Pero kung kayo ay Ginebra haters, sigurado hindi kayo natutuwa na walang alinlangang pinili ni Coach Tim Cone si Justin Brownlee upang maging naturalized player ng ating national team. Kasama si JB32 sa 12 players na sasabak sa mga international competition sa susunod na 4 na taon. Mula nang i-announce ng International Testing Agency na bumagsak si Justin Brownlee sa doping test sa Asian Games, ay wala pang formal sanction o suspension ang ipinataw sa Gilas naturalized player. Sa mga unang report ay may nagsasabing baka abuti ng 2 taon ang suspension ni Brownlee. Ngunit dahil hindi naman performance-enhancing drug ang na-trace sa urine sample ng ating naturalized player, naniniwala ang Philippine Olympic Committee at ang SBP, pati na ang PBA at si Coach Tim Cone, na ang ipapataw na sanction kay Brownlee ay yung minimum penalty na 3 months. Marahil ay ito ang nasa isip ng Ginebra coach at ngayon nga ay permanent coach na ng Gilas for the next 4 years. Kaya malakas ang kanyang loob na ito ang piliing naturalized player ng ating national team. Paborable para sa kaso ni Justin Brownlee ang pinakahuling report ng International Testing Agency na mayroong 3 lacrosse player ang nabigyan ng 3 buwang suspension pagkatapos makitaan din ng carboxy-THC, banned substance na katulad din ng na-trace sa B-sample ni JB32. October 6, 2023 nang talunin ng Gilas ang kupunan ng Jordan para sa gold medal sa Hangzhou Asian Games. October 7 na-test naman na positive si Justin Brownlee at October 12 naman na-notify ang Philippine Olympic Committee. Tulad sa 3 lacrosse players, malaki ang posibilidad 3 buwan din ang ipapataw na suspension kay Justin Brownlee. And since retroactive mula sa petsa ng notification of violation, which is October 12, sobra na sa 3 buwan ang probationary o voluntary suspension ang napagsilbihan ng Gilas naturalized player. Ngayon, kung ikaw ay Ginebra hater, tiyak matutuwa ka kung hindi ganito ang mangyayari. Inaasahan na by next week ay lalabas na ang desisyon ng FIBA, kaya may sapat na panahon pa si Justin Brownlee na makapag-ensayo kasama ang buong team. Naka-schedule na makalaban ng Gilas Pilipinas ang kupunan ng Hong Kong sa February 22 at ang Chinese Taipei sa February 25. Samantala, dito naman tayo sa magaganap na sagupaan sa finals sa pagitan ng SMB at Magnolia Hotshots. Unang nakuha ng Vermin ng unang final slot dahil na-sweep nga nila ang Barangay Ginebra. Sa kabilang pairing ng semis ay nakasingit naman ng isang panalo ang Phoenix laban sa Magnolia. Pero sa Game 4 ay naniguro na ang Hotshots. Hindi na nila binigyan ng pagkakataon ang mga bataan ni Coach Jamay Karin. Kaya kasado na ang banggaan sa finals, Hotshots versus SMB.
Parehong maraming fans ang Beermen at ang Magnolia, parehong may mahusay na import. Si Benny Boatwright nga sa SMB at si Tyler Bay naman sa Hotshot. Inamin ni Magnolia coach Chito Victolero kung ano ang naging problema ng Ginebra sa SMB ay iyon din ang kanilang magiging problema. Ang tandem ni Junmar Fajardo at Benny Boatwright. Kailangan daw nilang masolve ang familiar play ng SMB. Nakatanim si Fajardo sa loob o magsisil ito sa shaded area habang aatake naman si Boatwright sa loob. Ang sabi pa ni Coach Chito sa Death 5 nga ay mahihirapan na kami, lalo na sa Death 15. Ayun nga po, nabanggit na rin ng Hotshots coach ang Death 15. Ito kasi ang sinabi ni SMB coach George Gallen. Hindi na raw fit ang SMB Death 5. Death 15 na raw sila. Although may bahid naman ito ng katotohanan dahil mahuhusay naman talaga lahat ang 15 players ng SMB. Wala kang itatapon. Ngunit nagtunog mayabang si George Gallen sa sinabi niyang iyon. Mas mabuti sana kung hinintay niyang ibang tao ang nagsabi na ang kanyang team ay Death 15. Pero yung sa kanya mismo nagmula, lumalabas na nagyayabang na agad siya. Parang sinasabi niyang kakainin nila ng buhay ang Magnolia. At kanina nga po ay nasabi ko, tayong mga Pinoy ay madaling mainis sa taong hambog. Kaya sure ako, dahil sa maagang paghahambog ng SMB coach, ay nadagdagan naman ang mga taong nagwiwis na sanay ang Magnolia ang mag-champion. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Gaspar Iskander and Bernie Ongkay, Angelito Kagampan, Elvic, salamat sa iyo. Estrella Mercurio, oo nga, namiss kita. Joel Atienza, June Sanchez, Rogelio Pabilons, Alvin Katakutan, Marcelo Remo, at si Jonathan Paroon. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.